Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan, no? Update kay Yana. Ayaw yung iba na tawagin kong ma'am eh. Pero ganun talaga ako, ma'am ang tawag ko, kay kontrabida pa o hindi. Kilala ako ng mga lumang subscribers ko kasi inaaway ako ba't ko daw minamam. Sabi, siguro idol mo yun kaya minamam. Hindi, nakasanayan ko na lang talaga. So ito yung update kay Ma'am Yana o kay Yana Motovlog. Hindi sumipot sa LTO nung pinatawag. So ito yung video. No, tingnan nga natin ano bang meron dito. I'm Attorney Ace Randolph Curado. Corrado. Yes. Thank you. Thank you. This apology letter, Ito si Mang Jimmy. Tama ba ako? Mang Jimmy. personally executed by Miss Yana. Sir. Ako po si Aliana Marie A. Aguinaldo o mas kilala na Yana Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pickup na sasakyan. Ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin. Wait, di ba pinuntahan nila yan, si Mang Jimmy? Nandiyan na si Mang Jimmy, sayang yung opportunity oh. Sana man lang, let's say halimbawa, in-inform ng lawyer, oy nandito, perfect opportunity na to para maghingi ka talaga ng sorry. Pero hindi talaga siya nagpakita no. At mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan, patawad po. Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Samot-sari, kaliwat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. So siya na ngayon yung biktima, no? kung hihingi ka rin lang ng sorry, wag ka na magpaawa, 'di ba? Doon lang tayo sa mismong topic. Kasi parang pinalalabas mo, nagiging biktima ka na rin eh. Hindi pwede. 'Di ba? Ako lang may pagkakamali, pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang Consequence mo yun kasi, ma'am eh. 'Di ba? Yung doon sa ginawa mo. 'Di ba? Consequence yun eh. Yung nadamay yung sana iniisip mo yan bago mo gawin ng isang bagay, madadamay ba ako? Lalo nang vlogger ka, 'di ba? Yung mga nakadikit sa iyo madadamay talaga niyan. Kahit senador nga nadamay eh. Sila Rendon Labador din nadamay din eh. ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aking panig ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng simpatya, kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa iba. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili sa loob ng aking tahanan kasama ng aking buong pamilya. Muli, lubos pong paghingi ng paumanhin ng aking batid
at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pag-unawa ng inyong maaaring maibahagi sa akin. Kumagalang, Aliana Mariana A. Aguinaldo. Thank you. Thank you po, Mr. So yun yung ang nakalagay dito sa detalye, hindi daw tinanggap ng driver ng truck na si Jimmy Pascua ang apology letter at itutuloy ang kasong isasampa sa naturang motovlogger. Aroy. 'Di ba? Sa bagay, nagmamalaki siya. Napanood ko yung vlog ni Makagago regarding this. Nagmamalaki siya dun sa may pang legal fee naman daw siya eh. Di tingnan natin. Then ito pa yung masaklap dito. Pati daw yung sabi ganoon dito, LTO orders Yana Motovlog to surrender suspended driver's license, tapos idala daw yung motorcycle. Di ba hiram yun? Ako, madadamay pa yung may-ari. Ang may-ari nun si di ba? Si Boss Carl. Damay siya dun. Ano ba yan? So ito naman yung yung response ni Sir name nito? Ni Sir Jimmy. Ito. Sir, ibig sabihin hindi niyo po ba tinatanggap yung apology kanina? Hindi. Kasi hindi naman siya yung magsasalita eh. Problema. Hindi sincero Sayang, no? Kung pumunta ka dyan at umiyak-iyak ka dyan, hindi ka na sana kakasuhan, men eh. ang paghingi ng tawad. Yan ang naramdaman ni Jimmy Pascua. Para kasing ang dating na nagpadala ng lawyer, parang ang message nun sa sa kaaway niya, parang wala yan. Kaya ng lawyer ko yan. Dito lang ako sa bahay, di ba? Alitang motorista ng motovlogger na si Aliana Marie Bautista o mas kilala sa pangalang Yana Motovlog sa paghingi nito ng dispensa sa nangyaring road rage noong 1 linggo. Sa isinagawang administrative proceedings kanina sa tanggapan ng Land Transportation Office, tanging abogado lamang ni Yana ang dumalo upang katawanin ito. Dala ng abogado ang apology letter ng kanyang kliyente kung saan nakalahad dito ang pag-amin sa kanyang pagkakamali at paghingi ng tawad sa nangyaring insidente. Nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya, sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay Pride kasi. ng aking naidulot sa tamang panahon. Ayon kay Jimmy, mas maigi sanang personal na humingi ng Oo, no? si Yana, lalo na May at pag-asa pa pala, men eh. May pag-asa pa. Kaya lang, wala eh. Inano mo eh. Sayang, no? Wala eh. Decision niya yan eh. malaki ang naging kahihiyan nito, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Sa kabila ng apology letter na pinadala ni Yana, itutuloy pa rin ng nakaalitang motorista na magsampa ng kaso laban dito. Paabutin po namin sa korte. Naku. So magsasampa po kayo ng reklamo? Opo. Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, Isa pa yan. hindi tinatanggal. Kaya Isa pa yan, parang pinalalabas niya pa na mas matapang siya. kakasuhan na lang po namin. Ayon naman sa hepe ng LTO Intelligence and Investigation Division, hindi ititigil ang isinasagawang administrative investigation dahil lamang umami na si Yana sa kanyang kasalanan. Mas mapapadali po yung pag-resolve natin ng kaso dahil in-admit na po niya. Ang hihintayin na lang po natin is the documents of the motorcycle and Nako, damay. inspection sa motor. Inaasahan naman ang susunod na pagdinig sa May 8, Huwebes, alas 10 ng Eh umaga. pag mga ganun pa naman, pinaparehistro pa ba yun? Paano kung wala rehistro? Kung saan kailangan ng maisumite ang motorsiklo na ginamit, pati ang ORCR ng sasakyan at driver's license nito. Samantala, batay sa binasang apology letter ng abogado ni Yana, tinatanggap at ginagalang nito ang anumang kaparusahan na ipapataw sa kanya.
Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi niya inaayos yung problema, no? Lalo niyang pinapalala. Wala ba nag-a-advise sa kanya dyan? Harapin niya yung ganyan? Anyway, mga kababayan ko. Now, pag-usapan nga natin yung may ongoing debate kasi eh. Kasi nasabi ko before na mukhang hindi, marami kasi nagsasabi na ang ikakaso daw dito kay Ma'am Yana ay yung data privacy daw, yung regarding sa privacy. I don't think na yon napasok. So pwede ikaso kasi nangyari sa public yung pagvi-video. Marami pa rin nag-i-insist na hindi, kailangan may permiso, may ganyan. Yes, may mga senaryo talagang kailangan ng permiso, pero yun kasi ay nangyari sa public. Ngayon, pa-explainin nga natin yung mga attorney regarding dyan. May mga nakita akong video. Ako po, hindi ako attorney ha. Pero kung may pagkukulang man doon sa pagkakaintindi ko, i-explain nyo na lang sa baba. Diba? So, ito, unang-unang tanongin natin si Shell Jokno. Title, bawal ba mag-video ng taong walang paalam? So, play natin. Alam nyo, ngayon napakadali naman mag-recording sa cellphone natin. Attorney po to Attorney Shell Jokno. Siyempre, minsan di na natin inisip, basta record na lang tayo ng record. Forward natin Sa ating free legal help desk. Ang tanong ko po, ay meron po bang batas na nagbabawal sa pag-video ng isang private individual or public servant kung kami ay nag-argue? Halimbawa, dahil sa Malinaw ang tanong ha. Isang private individual o public servant. traffic problem. Kung meron po, sino po ang dapat i-video at sino Wait lang ha. Uulitin ko yung tanong para maliwanag. Ang tanong ko po ay meron po bang batas na nagbabawal na mag-video sa isang private individual o public servant kung kami ay nag-argue, halimbawa dahil sa traffic problem. Same ito ng senaryo kay Ma'am Yana, 'di ba? Kung meron po, sino po ang dapat i-video at hindi dapat? hindi dapat i-video. Ganda ng tanong ninyo. Alam nyo, ngayon napakadali naman mag-recording sa cellphone natin. At syempre, minsan di na natin inisip, basta record na lang tayo ng record. Kailangan malaman ninyo na mayroong mga batas na dapat sundin tungkol sa pagre-record ng mga video. Unang-una, meron tayong anti-wiretapping law. At ang nakasaad dito ay hindi pwedeng mag-recording ng isang private communication or private conversation na walang consent o pahintulot ng lahat ng andun sa recording na yon. So kung may kausap kayo, private conversation yan, dapat may consent siya bago kayo mag-record. Pero iba naman ang sitwasyon kung kayo ito ay public conversation or public communication. May isang kaso na umabot sa Korte Suprema, ang nangyari ganito. May isang may jurisprudence na pala. Yun yung tinatawag na jurisprudence, yung umabot na sa Korte Suprema. Journalist, medyo nagkaalitan siya sa isang pulis. Pinag-iinitan siya ng pulis sa loob ng isang police station, ni-record ng kasamahan niya at ginamit na ebidensya sa isang kaso. Ang tanong ay, pwede bang gamitin yun na evidence, yung recording na yun, at wala naman pahintulot ng pulis? Ang sabi ng Supreme Court, yan ay isang public communication o public conversation at pwedeng gamitin yun kahit walang consent ang pulis. So doon sa inyong tanong, let's say meron traffic stop, nasa public place naman kayo, kausap nyo yung pulis, pwede bang i-record yun? Sa tingin ko, pwede. Dahil yan ay public communication o public conversation naman yan. At kahit walang pahintulot ang pulis, you should be able to record that conversation. Mga kakampi, kung may gusto kayo malaman. So, kasama na yung covered na yung kasi mamaya sabihin nyo, hindi, pulis kasi yun, public servant yun eh. Ang nakalagay naman kasi dito, private or individual. O, para mas malinaw pa kasi hindi kayo satisfied dahil pulis lang yung example. Lipat tayo sa ibang attorney. Ito naman si Attorney Judith Bunyi de Leon. Pakinggan natin.
Paano mo ipaglalaban ang karapatan mo sa sino mang mag-record ng video mo nang wala kang pahintulot? Hi, this is Attorney Judith De Leon. Ayon sa Anti-Wiretapping Act of the Philippines, ang pag-record ng video nang walang pahintulot ay illegal kung ang ine-record ay isang pribadong pag-uusap. Ang pribadong pag-uusap ay ang pagkakaroon ng expectation of privacy ng kausap mo sa isang pribadong Pag may expectation of privacy. lugar. Kung i-record mo ang inyong pag-uusap, dapat ay mayroong consent ang iyong kasama at ang nasabing consent ay dapat nakapaloob din sa recording. Ang sino mang lumabag sa Anti-Wiretapping Act ay maaaring makasuhan at makulong na hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 6 na taon. At ang naturang recording ay hindi maaaring gamiting ebidensya sa ang manghukuman dahil ito ay galing sa isang illegal na gawain. Kung ikaw ay nag-record ng isang away sa publiko, ito ay walang expectation of privacy, Correct. kaya hindi masasabi na nilabag mo ang naturang batas. Sa panahon ngayon na ang isang video ay napakabilis mag-viral, mas lalo tayong dapat maging maingat sa mga bagay na ating sinasabi at ginagawa sa publiko man o sa ating pribadong buhay. Sana po may Yun ang key kasi doon. Walang expectation sa privacy. O, pangatlong lawyer, mas i-elaborate pa natin, ano. Ito naman si attorney, anong name nito? Sorry ha, attorney Carlo Nicolas. Ito si attorney Carlo. At gamitin. Basahin natin yung katanungan. Ang tanong ay nanggaling kay Yam. Ang tanong ni Yam, good noon po mga attorney. Ano po bang pwedeng ikaso sa taong nag-video ng isang pag-aaway without prior consent from the other party at ibinigay po ito sa kabilang partido at ginawang ebidensya laban sa kanya? May maikakaso po ba ito or may nilabag na batas? Ayan, ganda ng caption natin. Nakuha ko po yan sa website po namin. Ayan po, yan nga po yung sinasabi ko na ngayon, mapaparty, mapainuman, kwentuhan, pwede mong i-record. Ang tanong, illegal bang mag-record? Meron po tayong tinatawag na Anti-Wiretapping Act, yung Republic Act 4200. At alam naman po natin ngayon na yung ating mga Republic Acts, mga batas po natin yun, nasa mga 10,000 plus na po yung bilang niya. Ito, 4200. So, ang conclusion dito, lubhang napakatagal na po yung batas na yan. At nung ginawa po yung batas na yan, hindi pa po naiisip kung magkakaroon tayo ng cellphone tulad ng meron tayo nito. Pero po kasi, saklaw pa rin po ng Anti-Wiretapping Act yung mga illegal na pagre-record ng video at ng audio conversations. Pero hindi ho lahat, hindi lahat. Ang pinagbabawal po ng batas ay ang pag-record ng walang pahintulot, unang-unang elemento. Pag-record ng walang pahintulot ng isang pribadong communication. Dalawa lang po at napakadaling tandaan. Pag-record ng walang pahintulot ng isang pribadong communication. Now, ano ba yung pribadong communication? Pag ikaw ay makikipag-usap sa isang tao, pribado, hindi agad-agad na pribado yun. Nakadepende ito dun sa unang-unang intention yun yung dalawa. Siyempre, kung nagsama ka ng barkada mo na nakikinig sa conversation ng kausap mo, obviously, hindi na to private recording. Okay, may kasama si Yana, di ba? Pangalawa, Dalawa pa yung ikaw ay kasama nakipag-usap sa kanya sa isang very public na place, kunwari sa park, tapos maraming tao sa paligid, na yung kabilang kausap mo walang expectation na dapat itatago niyo yung conversation niyo or private lang, labas din po yun. So ano ba yung may expectation of privacy? Yung mga klase ng pag-uusap na alam naman, base dun sa tema ng pag-uusapan or dun sa kasunduan ninyo ng kabilang partido o dun sa lugar na kayo lang talaga dapat ang mag-uusap at kayo lang ang makakaalam. Kunwari, tinawag mo yung kaibigan mo, sabihin mo, usap naman tayo lang, meron tayong mahalagang pagkakwentuhan. Tapos nagpunta kayo sa isang pribadong sulok na isang restaurant na walang pwedeng makinig. Ayun, may expectation of privacy doon. At pag ni-record mo, whether by simple na audio recording or cellphone, ni-record mo yon nang walang pahintulot ng kausap mo, pwede kang mademanda criminally ng wiretapping at medyo mataas pong penalty ng Anti-Wiretapping Act, 6 months hanggang 6 years imprisonment. So hindi po basta-bastahin. At yun nga, yung unang elemento na kailangan may consent, ang sabi po ng batas natin, at kinlarify rin po ito ng Korte Suprema natin, kailangan yung conversation ninyo, dapat nandun mismo sa recording. So kung gusto mo talaga mag-record, dapat tatanungin mo sa kausap mo habang naka-record dito,
okay lang ba na i-record natin itong pag-uusap natin? At dun lang sa banda na yon, pwede mo siyang i-record kung maririnig mo dun sa sagot niya at recorded yung sagot niya na oo, pwedeng i-record dun mismo sa recording. Yun yung consent. Now, ang tanong ni Yam kasi, pwede raw bang magkaso sa isang tao na nag-video na isang away? Yam, hindi mo siya pwedeng kasuhan. At Correct! Di ba? ay nakalimutan ko palang banggitin. Pag ikaw ay lumabag doon sa Wiretapping Act, aside from yung 6 months to 6 years na imprisonment, yung recording mo, hindi siya pwedeng gamitin na ebidensya laban sa iyo or maski Illegal na or nakuha. maski saan. Ang tawag sa kanya ay fruit of the poisonous tree. Meaning yung recording na yon ay nanggaling sa isang illegal na gawain, isang krimen, kaya hindi ito pwedeng gamitin ng maski anumang korte. Now, ang tanong ni Yam, Another loophole yun eh. Yan yung nangyari sa Hello Garcia scandal, di ba? Hindi pwedeng gamiting ebidensya kay Gloria Macapagal, kaya hindi siya na-disqualify. Kasi galing illegal yung evidence. Kahit nahubad na sa katotohanan na nandaya siya, di ba? di bang gamitin laban sa kanya yung recording ng hindi naman siya pumayag sa isang away na ang nag-record ay ibang tao tapos ginamit pa na ebidensya ng kabilang partido yung recording na hindi naman siya pumayag. Yam. Nabanggit ko kasi kanina yung elemento para hindi siya maging admissible at para maging labag siya sa RA 4200. Ito yung dapat walang pahintulot sa isang pribadong komunikasyon. Eh ang nirecord niya kasi isang away. And in-expect ko ang away na yun public. Yes. Meaning, more than one person, More than one person. Yung kay Ma'am Yana ba, more than one person ba? more than 3 persons are involved kasi away nga. Tapos, I'm sure hindi rin ito ginawa sa isang pribadong lugar. So, walang expectation ng privacy. Yes. So, pag ikaw nirecord ka under those circumstances, hindi ka pwede magsabi na nilabag yung right mo to be private kasi in the first place, nandun ka naman sa isang pampublikong lugar. Yes. Kung gusto mo talagang dalhin at gawing pribado inyong pag-uusap, dadalhin mo sa isang private place. Pangalawa, ang ipinagbabawal kasi ng RA 4200 ay ang pag-record ng private communication. Yung away kasi hindi naman natin pwedeng tawaging private communication yun eh. Actions yun, tsaka suntukan yun eh. So hindi siya papasok dun sa ipinagbabawal na i-record ng anti-wiretapping law. So Yam, good luck na lang dyan at alam mo marami namang paraan para, ayun ang hirap kasi sa recording. Pag ikaw ay nag-record, tapos syempre, ang lumalabas lang dyan karaniwan ay yung mga bagay na pabor dun sa kabila. So ito, ako na, I'll take it from here, attorney. So maliwanag, yung mga nang-aaway sa akin na sinasabi daw na, hindi, kailangan may paalam pa rin. Ngayon may magtatanong, bakit yung iba binablurred ang muka? Yung pagbablurred ng muka kasi ay common courtesy na yon. Na kahit hindi naman siya bawal, ginagawa pa rin ng ibang tao, courtesy. 'Di ba? Kahit hindi naman siya labag sa batas, parang po at opo. Wala naman sa batas yung po at opo eh. Yung gagamitin mo ang po at opo. Pero ginagamit natin yun as common courtesy. Now, kung hindi pala pwedeng kasuhan yung pagbi-video, ano ang pwedeng ikaso doon? Cyber libel. 'Di ba? Kasi doon napapasok din yung mga blurred ang muka. Kasi kung halimbawa, kung totoo naman yung nangyari, let's say may nag-aaway, ito, sige, ready yung mga lawyer dyan, kung mali ang sinasabi ko, pwede nyo ko i-correct. Kasi ganito yan, hindi natin siya pwedeng kasuhan sa Privacy Act or dito sa anti-wiretapping law. Kasi nasa public naman eh. Yung mismong pag-video, kaya sinasabi ko, walang kaso yun eh. Walang kaso talaga yun. Ang magkakaroon kasi ng kaso, cyber libel, kasi nga, pinagmukha niyang incompetent yung kausap niya doon sa video. Yun kasi ang main issue doon. Pinagmukha niyang tanga-tanga na nagiging dahilan yun para bumaba yung tingin ng pagkatao doon sa kaaway niya doon sa video. Yun, hindi dahil na-invade mo yung privacy. Now, kung iba-blurred niyo yung mukha nung nakaaway niya siguro at yung plate number nung hindi siya pwedeng kasuhan kasi wala namang identifiable eh. Hindi naman na-identify kung sino yung pinagmumura niya sa video eh. Hindi dahil private na tao 'yon, 'di ba? Pwede nga kaya nga hindi siya pwedeng kasuhan kung halimbawa siya naman yung baliktarin natin ang sitwasyon
Ang may pagkakamali, halimbawa si Mang Jimmy ang nagkamali. Hinit and run siya. Tapos hinabol nila, no? I-record nila yung video. Tangina mo, hinit and run mo kami. Panalo siya doon. Ebidensya niya yun eh. 'Di ba? Dahil kung susundin natin yung konsepto nung privacy na binabanat nyo, lahat na lang ng dashcam, lahat na lang ng CCTV, ipabaklas nyo na. Kasi lahat yun nag-i-invade ng privacy yun lahat eh. 'Di ba? Ipabaklas nyo na. Now, meron namang ibang kaso. Ibang kaso naman yung, huwag kayong mamiloso po ha, na porkit pwede pala mag-video sa publiko. Let's say may sexing babae, may sexing babae, bibidyohan mo. Nasa public naman daw to, sabi ni attorney, pwede to. Hindi ka naman involved dun eh. Wala namang kinalaman sa iyo yun eh. I mean, nananahimik yung tao na naglalakad doon, bigla mo siyang bibidyohan or out of nowhere, yung wala lang bibidyohan mo siya. Pwede kang pwede kang kasuhan noon. I think, kasi parang harassment yung ginagawa mo na yun eh. 'Di ba? Yung mga may alam sa batas diyan, alam ko may kaso sa ganun eh. 'Di ba? Kasi may mga mamimiloso pa eh, pwede naman pala daw mag-video sa public eh. Di yung mga sexy diyan, videohan ko na. At saka kung mamboboso ka, kahit sabi mong pampublikong jeep, hindi ka may anti-voyeurism lo, tanga. Ibang-iba naman itong topic natin. Ito kasi, away. Or may altercation na pag binidyohan mo. Kasi, kung titingnan mo din kasi doon sa video, si Mang Jimmy ang lumapit doon sa babae. So, bakit mo ibabiolate yung privacy ng tao na ikaw mismo ang lumapit na walang expectations of privacy katulad yung sinasabi ng mga lawyer? Kaya ang sagot, hindi po pwede ikaso yung cyber libel, oo. 'Di ba? Yun. Pero yung binidyohan ng walang pahintulot, walang expectations of privacy dun eh. Hindi na kailangan ng consent. Kailangan lang daw ng consent pagka yung conversation nyo ay private dapat. Let's say, ganito, pag-uusapan natin, pre, atin-atin lang to ha. Kahit pa sabihin mo nasa palengke tayo, tumabi tayo sa gilid ng palengke para walang makarinig. Pre, atin-atin lang to ha. Alam mo ba na may buni ako sa singit? Di ba? Alam mo ba na may buni ako? Ikaw naman ni-record mo. May expectations of privacy yun eh. Kaya nga kita tinabi eh. Dito tayo sa sulok muna. Kasi may isasabihin ako sa yung ikaw naman ni-record mo. Yun, pwede yun na na kasuhan ka doon. It doesn't mean na nasa public ka na lugar. Pero pag lahat ay maraming nakakakita, katulad doon sinabi niya, nagsama ka ng kabarkada mo or sa public, 'di ba? Kaya yung mga nagsasabi sa akin sa Quiapo na binidyo ko yung manghuhula, nasa public place yun eh. Yung mga nasa gilid namin, nakikichismis din doon sa pinapahula ko eh. 'Di ba? Hindi man lang daw binlurred. Well, yung pagbo-blurred na mukha kasi kortesiya na lang 'yon. Pero hindi bawal nang hindi mo siya i-blurred. 'Di ba? Depende na lang kung sisiraan mo siya, para mas lalo kayong satisfy, tatawagan natin yung legal advisor ko. Ayaw niya magpakilala. Itago natin siya sa code name na Oyabak. Tawagan natin regarding dyan sa dahil lang ha. Yan, kumukontak na. Hello. Yeah. Hello, hindi nag-recording kasi ito eh. Hindi naman ako nag-live eh. Tatanungin lang kita kasi maraming umaaway sa akin. Actually, hindi naman marami, 2 lang siguro, 3. Yung regarding sa 'di ba, ang sinabi ko kasi hindi pwedeng kasuhan ng data privacy daw or ng privacy si Yana kasi yung walang expectations of privacy yung yung pagkaka-record eh.
Tama, Pwede tama. siyang kasuhan kasi hindi naiintindihan ng tao kasi dapat daw binlurred, dapat daw. Sabi ko kasi nasa may walang expectation of privacy 'yon. Kung kakasuhan man siya, cyber libel tama. Pwede. Kasi wala naman sinabing libel si... Hindi, tanga-tanga daw siya eh. Sabi gano'n ni muffled ang boses mo. Hello. Ayan. Yan. Yun, totoo naman yun. Pagka wala kang expectation ng privacy, hindi ka pwede mag-invoke ng privacy. Kasi dahil wala namang expectation ng privacy sa labas ng bahay, kasi marami namang nakakakita sa'yo doon. So, can you say private pa rin yun? Tsaka ang fact nun, 'di ba, nilapitan siya eh. So kung ang logic gagawin mo dahil privacy, edi pabaklas natin lahat ng CCTV tsaka dashcam. Yes, oo. Tama. Diba? Kasi, 'di ba? Pagka nakuha ka sa CCTV tapos sinabi mo ay private na yan, hindi yan pwedeng magamit as evidence against me. Hindi yan hindi mag-hold merit yung argument mo. Kasi tama yung sinabi mo, Bungo. Pagka wala kang expectation ng privacy, hindi mo pwedeng i-invoke ang privacy. Ito naman, opinion ko, anong pwedeng ikaso sa kanya? Sa tingin ko ang Hindi. pwede, ang Sige. pinaka-safe, Hmm. ang pinaka-safe talaga, ano yun yung nakakainis? Unjust vexation, ang babaw naman nun. 30 days. Pero kung meron kang ganyan, unjust vexation, meron ka pa rin criminal Meron ka pa rin criminal record. So, Hindi siya pasok sa libel. Akala ko libel. minura niya. Oo. Hindi kasi, meron tayong putang ina mo doctrine eh. Oh, alam ko 'yon. Oo. Oo. 'Di ba, hindi naman talaga puta ang nanay mo, 'di ba? Parang expression mo kasi 'yun eh. Oh yes, kung may putang ina doctrine, so nag-a-apply din yun sa Explain mo nga yung yung mga nakikinig, ano yung putang ina principle na 'yan or doctrine. yung sorry kasi hindi ako nagmumura public. Oo. kaya medyo awkward ako na Sige. sabi. Pero ayun, yung putang ina mo doctrine, as an academic discussion, ang facts niyan, may nagkaso ng libel kasi Islander kasi minura niya ng putang ina mo. Tapos umabot ng Supreme Court yung yung kaso. Tapos ang sabi ng Supreme Court, ang putang ina mo ay hindi naman talaga siya, hindi mo ini-impute yung tao na puta yung nanay niya. It's more on expression lang na naiinis ka, parang ang pangit mo, hindi naman naniniwala talaga yung tao na pangit ka pag sinabihan ka ng ganun. 'Di ba? So hindi rin pwede 'yon. Hindi, ba't sinasabi kakasuhan daw? Libel, hindi ba libel? Dahil ito kasi yung nangyari dun sa yung part na yan, hindi ko... kailangan siguro mas magandang sabihin dyan, depende sa pag-aaralan ng abogado, di ba? Pero ito, ano ba sinabi? Kasi kung mapapanood mo yung video, ang sinabi doon, parang darating na yung yung pick up eh. Kasi anong nangyari, nagkagit-gitan sila, dinirty finger niya, tama? Yun, I'm so sure na panood mo naman kahit papaano. Then anong nangyari, tumigil sila, nagpang-abot sila nung pick up driver. Okay. So ngayon bumaba yung driver, nilapitan niya, ba't mo ako pinapakyo? Tinanong lang naman siya. Tapos binalik niya yung tanong, di ba? Oo, parang you tell me. Ikaw may side mirror, ako wala. Tapos nung paalis na, sinabi niya dumbass, sinigawan niya ng dumbass yung Hindi ba parang, di ba when you say libel, parang ginawa mong tanga yung tao sa harap ng marami? Slander yon pagka ganun. Ayun, slander pwede. Pero ang slander kasi sa cyberspace ay katumbas na ng libel. Pero ngayon, ang tanong kasi diyan, yung element kasi ganito 'di ba may imputation dapat ng honor? Oo. 'Di ba? Ang imputation ng honor dapat either of the following.
So, ang ini-impute ba yung tungkol sa defect mo? Kunyari, ay, ano yan, sira yung ulo niyan. O kaya, pilay yan, ganyan, kaya ganun. Yung mga ganun. So, may kaugnayan ba sa defect? Kung wala, may kaugnayan ba sa bisyo? Wala din. Diba? Kunyari, ay, mahilig yan sa prostitute. Ang ganun. So, bisyo yun. O kaya, ay, naku, addict kasi yan eh. Manunugal yan. Yung mga ganun. Magnanakaw. Yun. Yung mga past crimes o kaya yung mga yung nag-i-impute ka ng crime. Hindi, parang yung binintang mo lang, magnanakaw yan kahit hindi naman. Yes, libelous yun. Tapos, kailangan din kung ini-impute mo yung mga yan, dapat, remember, hindi defense ang truth. Pagsasabi ng totoo. Oo. Kahit hindi yan, kahit truthful yan, hindi mo pwedeng sabihin na, uy, totoo naman eh. Bakit ganun? Kasi yung malice na tinatawag ay presumed. Pinipresume na malisyoso yung ginawa mo. So, for example, 'di ba, yung ganito, yung nangyayari, yung ginagawa natin dati kay Francis Leo Marcos, kung naalala mo, 'di ba? Yung sinasabi libelous daw yung mga ginagawa natin. Iba kasi yun, although nagsasabi tayo ng totoo, tapos hindi natin pwedeng maging defense yun. Hindi kasi pwedeng nilang kasi si Francis Leo Marcos ay isang public figure. So yung malice na part ay hindi na presumed. Kailangan na nilang patunayan. So ngayon kung may malice, yun yung mga circumstance na pwedeng maging libel. At syempre dapat identifiable yung person. So, ang pinakamalinaw lang talagang kaso nito ay unjust vexation lang. Unjust vexation, oo. Tapos pwede yung slander kung ipipilit, slander by deed. Depende na lang sa sa pag-aaral ng abogado kung saan siya papasok. Oo. Pero ako I submit parang hindi rin slander by deed 'yun eh. Kahit sinabi mo na dumbass? Oo. Ito yung mga slander by deed ha. Halimbawa, kasama mo yung mga friends mo. Lumapit ako sa'yo tapos sinampal kita. Hindi yan slander na pasalita, 'di ba? Hindi yun words. Pero hindi, pagsalita na slander, ano ba? Kasi ang pasalita kasi ay slander. 'Di ba? Ang libel kasi sa traditional na sa traditional. Hindi, bigyan mo ako ng example. Slanderin mo ako. Lahat ng libelous ay slander pero pasalita. Kasi when you say libel, sinulat, 'di ba? Yun yung traditional na. Cyber libel, nilathala mo. Oo, kasi pagka nag-slander ka sa online, parang libel na rin 'yun. Kasi 'di ba may publish. Oo nga, malabo nga Kung publish ka. Kung mura lang ginawa, unjust vexation nga lang talaga. Oo nga So, sa totoo lang yung congratulations, ibabash ka na rin ng mga utak teleserye kasi wala kang naisabing. Well, pasensya na kayo. Well, kasi hindi naman hindi naman tumutugon sa gusto nating mangyari ang batas. Ang batas ay tumutugon sa kung ano talaga yung nangyari, dapat. Oo. 'Di ba? Ang reason kasi niyan kaya ganyan kasi ibig sabihin, si Attorney Libayan, 'di ba? Yung lagi niyang sinasabi dati. No? It's not about the feelings and emotions. Oo. Kasi ganito 'yan eh. Yung reason kasi kung bakit sinulat yung batas in the first place, para maging maging ang tawag dito, maging uniform siya kahit sino yung mayaman or mahirap or tsaka kahit ano yung mood ng nagpapatupad ng batas. Kunyari, 'di ba? Iba parang ganito iba yung let's say halimbawa, nagnakaw ako dahil ako ay walang pera. Iba naman yung nagnakaw na trip mo lang. Pero pares sa pagnanakaw pa rin 'yun. Oo. Ito yung maganda example diyan eh. Kunyari, 'di ba? Nung hindi pa nasusulat yung batas, nung hindi pa kino-codify, ang nagpapatupad ng batas ay yung hari. Siya na yung nag-execute, 'di ba? Kunyari, nagnakaw ka ng tinapay, bungo, ng ganitong time. Tapos nung time na 'yon, may nasalan tayong pananim, di yung hari masakit yung ulo, mainit yung ulo niya, 'di ba? O ngayon, ang dami ko ng problema. Pugutan na nga ng ulo yan, nagnakaw ka ng tinapay, 'di ba? Nung sumunod na taon, ako naman yung nagnakaw ng tinapay. Pero maganda ang mood. Oo, maganda yung bagong panganak yung Reyna. May bago siyang tapos kaya ang ganda ng ani, 'di ba? Oo. O sasabihin,
ikaw magpasalamat ka, sige na, umalis ka na. Huwag mo na ulitin. Kawawa naman. Oo nga. No. Di ba? Ganun yun. So, it's not about the feelings, no? Pasensya na kayo kung hindi nyo gusto yung naririnig nyo. I-share ko dito yung channel niyan, doon yung i-bash. Joke lang. Hindi, may channel din ako. Airvlog. Variety TV. channel. Ay, hindi na. Airvlog Airvlog TV na. Oo. Okay. Pero matagal na akong hindi nag-ano, 1 taon na halos. So, pero paminsan-minsan siguro. Mm. So, Hindi naman ako monetize, so wala akong pinoprotektahan doon if ever. yun lang naman ang itatanong ko kasi para malinaw na rin kasi nag-ano na rin ako ng 3 pang lawyer na nagsabi kinuha ko si Shell Jokno, yung 2 na sinasabi talaga na kailangan may expectations of privacy. Oo, 'di ba? Hindi Yeah, ang gusto nyong maintindihan yung expectation ng privacy. Basahin niyo yung yung Dicini. Basta type niya sa Google, Dicini case. Yun lang. Jurisprudence yan Oo. So pinaliwanag ng Supreme Court doon kung ano yung Okay. Tsaka ito may maganda example Sige. to eh. Yung alam niyo yung St. Therese College versus Bebares. Maganda example to eh. Kasi nag-post itong mga estudyante ng St. Therese ng mga nakabra sila sa CR. Okay, Catholic school. Hindi sila pinagraduate. Graduate sila, yes. Pero hindi sila sumama sa Sa marcha. sa march. Oo. So, ang ina-argue ng humihingi ng damage kasi nga tinanggalan daw sila ng karapatan na magmarcha. 'Di ba? Ngayon, ang maraming issue yun yung ganun, may academic freedom na part. Tapos syempre yung part doon, private daw yung mga photos na yon. Kasi mga friends lang daw yung nakakakita. Ang sabi ng Supreme Court, kung may mga nakakakitang friends, hindi na yun private. Oo, no. Parang yun nangyari dito kay kay Yana, 'di ba? May kasama siya pa siyang 2 vlogger din na motorista habang nakikipag-away siya. Hindi na nga private yun. Oo nga. So yun lang isisingit ko lang itong video na to. Maraming salamat Sir Oyabak. Sige, salamat din. Bye-bye. So yun, siguro naman mananahimik na yung mga kaluluwang hindi matahimik. Yun mga kababayan ko. Hopefully malinaw na yung regarding dyan na hindi siya hindi siya pwedeng ng data privacy or privacy regarding kasi walang expectations of privacy do sa lugar. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna mapapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.